Talaga? Ganoong damit? Ako ang nahiya sa mga pinagbibili mo, sarkastikong sabi ni Raven kay Glenn at natawa lang ito. O bakit? Damit naman iyon sagot nito habang nangingisi pa. Loko talaga ang isang ito. Seriously, halata sa boses ni Raven ang inis sa ginawa ng kanyang kaibigan. Para sa kanya ay hindi makatarungan ang mga ibinili nitong damit sa kanyang sekretarya. Nahihiya siya, lalo pa at wala rin naman nagawa si Hestia. Wala itong choice kundi ang suotin ang damit na halos hapit na hapit sa katawan niya. Kanina nga ay pinagtitinginan sila sa ibaba. Nagbubulungan, malamang ay napansin na nila ang revealing na damit nito. Halos kita na yung bawat angulo ng katawan niya, nakakahiya kay Hestia. Lalo pa at wala na rin siyang choice kundi suotin dahil wala siyang damit. Pinabibili kita ng maayos na damit, iginaya mo naman sa mga babae mo yung sekretarya ko. Sheil, Salazar, pagpapakama pa ni Glenn kay Raven na masama pa rin ang tingin sa kanya. Samantalang siya ay natatawa na lang sa reaksyon nito, lalo na sa pagbubunganga nito sa kanya. Halos umusok na kasi ang ilong nito sa inis. Na kanina ng pagpasok ng mga ito sa opisina at agad na nakita si Glenn ay halos mamatay na si Glenn sa paraan ng pagtitig ni Raven. Alam mo, Raven, parang ikaw lang ang may problema sa damit na ibinili ko kay Hestia. Si Hestia parang hindi naman bothered. Suot niya ang damit at bagay sa kanya, ang ganda niya palalo, sumeksi lalo. Aminin mo, hindi ka na seksihan sa kanya. Wala akong sinabi na hindi siya sexy. Boom! Di sa'yo na nanggaling. Aminado kang type mo ang sekretary mo, asar pa ni Glenn, kaya mas lalong napasapo si Raven sa kanyang mukha. Hindi siya mananalo sa kaibigan niyang ito. Hindi iyon ang point, huwag kang gumawa ng kwento. Hindi ko type si Hestia. Sekretary ko lang siya at nirerespeto ko siya. Kaya huwag kang gumawa ng issue, diretso niyang paliwanag sa kaibigan. Kaya naman pala sa bahay mo siya natulog kagabi. Nasuot niya pa ang damit mo. Na pinabili mo pa ako ng damit niya dahil sabi mo, wala siyang masuot, curious na tanong ni Glenn at mas lalo pang mumiti ng nakakaloko. Lumapit pa ito at bumulong. Bakit anong nangyari sa damit niya? Bakit wala siyang masuot taas-baba ang kilay na tanong nito kay Raven? Puro kahalayan na naman ang nasa isipan. Huwag kang manyak mag-isip. Wala akong ginawang kahalayan sa kanya. As I have said, I respect her and hindi ko siya type. Tinulungan ko lang siya. Nasunugan yung tao, walang matuluyan at gabi na. Alangan namang pabaayaan ko, paliwanag ni Raven kay Glenn kaya biglang natahimik ito. Marahil ay he felt bad for what happened to Hestia. Akala niya ay mananahimik pa ito pero nagkakamali siya. Basta talaga sa asaran ay nangunguna ang kanyang kaibigan. Ganoon ba? Kawawa naman pala ang sekretarya mo, sabi ni Glenn at tumango si Raven. Pero sobrang pagtulong naman nung sa bahay mo pinatuloy. I know you bro, you don't give a f to someone. Iisipin ko pa na pwede mo siyang bigyan ng pera to spend the night in a hotel. But you didn't. Instead, pinatuloy mo sa bahay mo, pinagamit mo ang damit mo at pinatulog sa kama mo. Hindi sa kama ko siya natulog. Sa guest room, putol ni Raven para tumugil na, ngunit hindi pa rin. But still, sa bahay mo pa rin. At kilala kita, wala kang pinapapuntang ibang tao roon maliban sa akin, o sa pamilya mo. Hindi niya alam kung paano niya pa ipapaliwanag sa kaibigan. Kahit anong sabihin niya ay hindi ito maniniwala talaga. Talagang ipipilit nito na may relasyon sila ng kanyang sekretarya. She's Emma's secretary. At sa lahat ng sekretary ko ay siya lang maayos na magtrabaho. Dadating sa punto na kailangan niya rin pumunta sa bahay para matulog, putol ni Glenn kaya mas lalong sumama ang mukha ni Raven. Grimes, huwag marumi ang utak mo. Gets ko naman na malibog kang tao, pero huwag mo kaming idamay ng sekretarya ko sa mga pantasya mo. Kung babae ko siya at type ko siya, ikinama ko na siya. Pero hindi. Hindi, kasi hindi lang siya pangkama. Tama ba? You respect her kasi nga type mo. Kilala rin kita Salazar. Alam kong ibig sabihin ng paglaki ng ilong mo na iyan habang nagpapaliwanag. You cared for her, bakit hindi mo na lang aminin na gusto mo siya?
He looked so frustrated sa mga sinasabi ni Glenn sa kanya. Sarado talaga ang utak nito. Parang gusto na lang nito ay paaminin siya kahit hindi iyon totoo. Ano ba ang sinasabi niya? Tinulungan ko lang gusto ko na agad? Saka paano ako magkakagusto agad sa babaeng iyan hindi ko pa siya lubusang kilala? A-admit maganda siya, makinis at sexy kagaya ng mga pinupunto ni Glenn. Biglang pumasok sa isipan ni Raven ang sandaling yakapin siya ni Hestia nung araw na nahire niya ito. Pati yung araw na nagmakaawa ito sa kanya at nagkaroon ng kakaibang reaksyon ang katawan niya sa ginawang pagyakap nito sa kanya. Napapikit siya upang alisin sa kanyang isipan ang mga naalala. Hindi, lalaki lang ako kaya ganoon. Na naapektuhan ako sa yakap niya. Wala nang ibig sabihin pang iba yun. I just wanted to help her at hindi na pumasok sa isipan ko na ikuha siya ng hotel room. Umiiyak yung tao, she's so devastated sa nangyari sa kanya. Natupok lahat ng damit niya at wala siyang matitirhan. She needed someone to talk to. Anong gusto mong gawin ko? Itapon ko lang siya basta sa isang hotel. Hindi ako makikipag-usap. Hindi ko dadamayan. Mas lalong napangiti si Glenn sa kanyang sinabi. Malamang ay may naisip na naman ito. Look, I badly need a secretary dahil sa mga kalokohan na ginawa ni Sandra sa mga schedule ko. Siya lang ang tanging nakapag-ayos lahat ng kailangan kong ayusin. Halos lahat ng naging sekretarya ko ay hindi nagtagal. Siya lang yung tangging tumagal ng 1 buwan at nakapagtiyaga sa akin. Maayos siya sa trabaho at responsableng sekretarya. Hindi rin siya malandi na inaakit ako, o ikaw, o kung sino man na makakamiting ko. She's been with different clients na bilyonaryo, at ni isa walang kumama sa kanya. Napatango-tango si Glenn. May point ka, hindi siya kagaya ni Sandra. Bakit pala hindi mo pa sinsante yon? I don't want to talk about her, okay? Ang pinag-usapan natin dito ay si Hestia. Kapag nag-resign siya dahil sa nangyari sa kanya, wala na. Lagot na naman ako. Balik na naman ako sa paghihirap sa pag-aayos ng schedule ko. So I need her to stay. Kaya huwag ka rin gumawa ng kung anong issue, okay? Okay, gets, sabi ni Glenn na tila sa wakas ay sumangayon ito sa kanyang paliwanag. Nasa wakas ay naintindihan nito na tangging pagtulong lang kay Hestia ang nais niya. Sige na nga, oo na, tumutulong ka lang. Thank you. Aniya at naupo na sa tapat nito. Akala niya ay ayos na talagang naintindihan siya nito. Pero hindi kalaunan ay muling sumilay ang nakakalokong ngiti sa mga labi ni Glenn. So, nakahanap na ba si Hestia ng bagong apartment niya? If wala pa sabihin mo sa kanya doon na lang siya sa kondo ko. Nanlaki na naman ang butas ng ilong ni Raven at minura ang kanyang kaibigan. Gago, subukan mo lang. Haha. O bakit? You look threatened. Nais ko lang tulungan ang sekretarya mo. She needs help, right? FKU. Huwag si Hestia, anya pa na akala mo ay handang makipaglaban sa kanyang kaibigan. Huwag lang itong pakialaman ang sekretarya. Oo? Akala ko ba hindi mo type tanong nito? Napatahimik siya at napahawak sa kanyang sentido. Basta, huwag si Hestia. Kundi ako ang makakatapat mo, pagbabanta niya pa. Napaangat ang tingin ni Hestia nang marinig na bumukas ang pinto ng opisina ni Boss Raven. Nakatingin ito sa kanya na tila nagtataka. Uwi ka na, sir, tanong niya at napatingin ito sa relong pambisig. Oo, napatingin ito sa mga mesa niya dahil hindi pa nakaligpit iyon. Uwian na, iligpit mo na ang mga gamit mo, uwi na tayo, anin ito sa kanya. Tipid nang umiti si Hestia at umiling. Hindi na po ako sasama sa iyo, sir. May nakuha na po akong apartment na utal niya pang sabi kahit hindi iyon totoo. Meron na, nagtatakang tanong nito sa kanya. That quick. Saan naman? Oh, gagi ka Hestia. Pangatawanan mo iyan. Diyan lang po sa malapit, dagdag pa ni Hestia. Ayaw niya man magsinungaling sa kanyang boss, ay wala naman siyang magawa. Yang hiya na siya rito. At iniisip niya na kapakalan naman ng mukha niya kung sasama pa siya pauwi sa bahay nito matapos na mahuli sila ni Sir Glenn kanina. Masaya naman na lumabas si Sir Glenn sa office ni Boss Raven kanina
at kumindat pa sa kanya, pero kahit na, ayaw niya pa rin madamay. Kaya naman kahit ang totoo ay wala pa siyang matitirahan. Dahil bukod sa masyadong mahal ang apartment dito sa malapit, ay wala pa rin siyang budget pang advance at deposit niya. Kulang ang pera niya at ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin ay ang mga gamit at damit na masusuot lalo pa at sa opisina siya nagtatrabaho. Hindi pwede na itong damit at yung damit niya kahapon ang tanging susuotin niya. Bukod pa roon, kailangan niya pang magpadala sa nanay niya dahil nangako siya na magpapadala ulit dito. Paano mga gamit mo? May gamit ka na, tanong ni Raven sa kanya at muli siyang tumango. May mga naiwan na gamit yung dating umuupa kaya may gagamitin ako. Pero mamaya pa kasi ako pwede pumunta doon dahil nililinis pa. Kaya dito muna po ako, boss. Tapusin ko po yung ilang minutes po then pupuntahan ko na po yung bagong apartment ko. Saglit na natahimik si Raven at hindi kalaunan ay tumango. Okay, sabi lang nito pagkatapos ay umalis na. Parang nabunutan ng tinik at nakahinga ng maginhawa si Hestia nang makaalis na ang kanyang boss. Ang hirap-hirap kasi na magsinungaling sa kanya, lalo pa at napakabait nito sa kanya. Nakaramdam siya ng guilt, lalo pa at hindi naman siya sanay na nagsisinungaling. Bahala na, Hestia. Ginusto mo yan, malaki ka na. Magagawan mo iyan ng paraan. Magiging maayos ka rin. Saglit na napatingin si Raven sa mataas na building ng kanyang kumpanya. 20 minuto na ang lumipas simula nang makasakay siya sa sasakyan at pumarada lang sa harap kung saan tanaw niya ang entrance ng kumpanya. Naroon siya na tila hinihintay si Hestia, baka kasi lumabas na ito at puntahan na ang bago nitong apartment, may hatid niya man lang sana. Mas maayos na siguro na may hatid ko siya, para alam ko kung saan siya titira. At in case na may mangyari na naman, alam ko na kung saan ko siya pupuntahan. Umiling siya at halos sampalin ang sarili. Nagtatalo ang kanyang isip sa kanyang sinasabi. Gago, ano iyang ginagawa mo? Tama na at tinulungan mo. Mamaya ay masanay na naman iyan at ikaw rin magmumukang gago kapag nawili at inabuso ka na naman. Napagtanto ni Raven na mali ang kanyang ginagawa. Na natulungan na niya ito at sapat na iyon. Dahil doon ay binuhay na niya ang makina ng sasakyan at pinaandar iyon at umalis na. Napatingin si Hestia sa kanyang mga gamit sa mesa. Nailigpit na iyon at handa nang umalis. Ngunit dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta ay nanatili pa rin siyang nakaupo. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung saan siya tutuloy ngayong gabi o sa mga susunod na gabi. Halos maipon na ang kanyang mga inisip, hindi na niya kayang kimkimin, hanggang sa mapaiyak na lamang siya dahil wala talaga siyang maisip na puntahan. Ang hirap-hirap ng pinagdadaanan niya. Wala siyang masandigan sa mga sandaling ito. Ang hirap malayo sa pamilya, ang hirap ng walang kasama. Lalo pa sa lugar na ito na halos lahat ay estranghero sa kanya. Ngunit wala siyang magawa. Kailangan niyang magpakatatag, hindi lang para sa sarili kundi para sa kanyang pamilya. Sa kanyang mga magulang na naghirap na palakihin siya at mapag-aral siya. Kailangan niyang maging matatag para sa mga kapatid niya na nakaasa sa kanya. Para sa mga pangarap ng mga ito. Sa pangarap niya. Dahil ayaw niyang manatili sa buhay na mayroon siya. Alam ni Hestia na wala rin naman siyang aasahan bukod sa sarili niya. Nasa lugar na ganito at sa pangarap na mayroon siya, walang lugar ang salitang pagsuko. Walang lugar yung kakaawaan mo ang sarili mo. Pinahid ni Hestia ang kanyang mga luha pagkatapos ay tipid ng umiti. Kaya ko, to everything will be worth it, bulong niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga gamit at naglakad papunta sa stockroom sa mismong silid kung saan nakatambak ang mga lumang documents dito sa opisina ni Boss Raven. Binuksan niya iyon at pinindot ang ilaw sa may gilid, tapos napatingin sa carpeted floor ng silid. Pansamantala lang naman, habang hindi pa ako nakakahanap ng bagong apartment. Wala namang makakaalam, anya pa bago sumalampak sa sahig. Gumilid ng higa si Raven, ngunit kahit ano pang pwesto niya ay hindi siya dapuan ng antok. Kaya naman ay bumangon siya at naglakad-lakad sa bahay niya at hindi akalain na dadalhin siya ng kanyang mga paa papunta sa guest room kung saan niya pinatuloy kagabi si Hestia. Napatingin siya sa may kama, blanko iyon.
Kagaya ng mga nakaraang buwan bago niya makilala ang sekretarya. Napaisip siya, kahit ba naman na. Sinabi nito na maayos na siya at may nakuha ng apartment, ay hindi siya sigurado kung nagsasabi ito ng totoo. Naalala niya ang itsura nito nung gabi na. Sinundo niya ito at natagpuan na nakaupo sa gilid ng daan. Naalala niya ang mga sinabi nito, ang paghingi ng tulong nito dahil wala hang malalapitan. Tapos sa isang iglap ay parang hindi nito kailangan ng tulong niya. Maayos kaya siya sa tinitirahan niya ngayon? Mahinang tanong niya habang inaalala si Hestia. Napailing siya, pilit niyang inalis sa isipan niya si Hestia. Hindi siya dapat nang aalala rito. Gago ka talaga, bakit mo ba siya iniisip? Tarantado, tumigil ka nga, saway niya pa sa sarili. Habang napapailing, sinara niya ang pinto ng guest room at muling bumalik sa kanyang silid. Napabagsak siya ng higa at inisip na lamang ang dahilan kung bakit siya concerned sa kanyang sekretarya. Ayoko lang mawala ng sekretarya, iyon lang ang dahilan ko, okay, anya, habang nakatingin sa kisam. Mamaya hindi siya maging komportable sa paninirahan rito sa Maynila o sa trabaho ay baka mag-resign siya at mawalan ako ng maayos na secretary. Mahirap na kapag nangyari iyon dahil magugulo na naman ang lahat, convince niya pa sa kanyang sarili habang inaalis sa kanyang isipan ang iba pang dahilan na bumubulong sa kanya kaya siya nag-aalala sa sekretarya. Siguro maayos naman siya at hindi ko na dapat siya alalahanin, sambit niya ulit pagkatapos ay pinilit nang matulog.